Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:09 ng umaga. Araw po ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita dito sa Amerika. Itong birthright citizenship gustong tanggalin ni Donald Trump. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Mainit po yan dito sa Amerika. At lahat naman tayo ay lahat naman po ng Pilipino o lahat po ng tao sa buong daigdig ay nakatutok po sa balita sa Amerika. Kaya naisipan ko na talakayin ito. Pero maikli lang ito, kaya isisingit ko po yung isang topic ko ngayon, yung dayaan nung 2022 election. Kasi nakakalimutan na po eh. Parang ako din sa dami ng balita ngayon ay kung minsan nakakaligtaan ko. Every Saturday sana i-discuss ko yan. Yung dayaan na nangyari nung 2022 election. Pati yung 2019 election. Pero nga ay isisingit ko lang dito. Siguro 15 minutes. Ayan po Ngayon ay ang masasabi ko po dito sa tatanggalin ni Donald Trump yung birthright citizenship ay mali po yan. Opo. Napakalaking mali. At yan nga po ang papatunayan ko. Bakit mali yan? Yang tatanggalin ang birthright citizenship. Kasi po, pag pinanganak po dito sa Amerika, mayroon silang batas, ay automatic American citizen yung bata. Kahit na hindi American citizen ang magulang. Basta dito pinanganak. At ang alam ko, kahit nasa eroplano po ng American flag o kaya barko ng American flag, ay American citizen din yan. Opo. Pag pinanganak ka sa barko na ang may-ari ay Amerika, ay American citizen ka. Opo. Ngayon ay gusto niyang tanggalin yan. Opo. Dalawa kasi yan na natural born American citizen. Kung ang tatay mo o nanay mo ay Amerikano, automatic yan. Ngayon, kung pinanganak ka naman sa teritoryo ng Amerika, American citizen ka rin. Natural born po yun. Ngayon ay gusto niyang tanggalin yun. Pero, aywan ko lang, kasi batas po yan eh. Hindi pwede na gagawa ang presidente ng batas kasi hindi naman siya mambabatas. Para i-repeal yung isang batas, kailangan gagawa ka ng batas, ay hindi naman siya mambabatas. O sige, ipagpalagay na natin, pwede siyang maglagay ng executive order. Ipagpalagay na natin. Pero yan po ang pinakamahina na batas. Yang galing sa executive order. Opo. Kasi nga hindi naman pinagdebatihan yan eh. Yan ay recommendation lang o kapritsyo lang ng mga department heads. Yang batas na nanggagaling sa executive order. Kaya yan po ang pinakamahina na batas.
Opo. Ah, ang pinakamataas po ay yung konstitusyon kasi nga ay pinag-aralan po ng mga kanyan yung Constitutional Convention tapos pinaapurbahan sa tao. Ayan po ang pinakamatibay na batas. Ngayon, may batas po na ginagawa dyan sa legislative. Matibay din yan kasi pinagdidibatihan din yan at pinararatify sa tao. Ayan po matibay din yan. Ngayon, ang isa po na pinanggagalingan din ng batas ay itong mga court decisions. Ayan po. Lalo na kung yan ay pinagbasihan na. Ibig sabihin ay iyon na ang sinunod o customary na. Nagiging matibay po yan. Pangatlo po yun, hindi ba? O ay ang pang-apat ay yung mga batas daw na nagagawa sa mga treaty, mga siguro yung mga international law ay simple susunod din ang kwan dyan ang Amerika At ang pinakamahina po at last, yung galing sa recommended ng department heads na ginagawa naman na executive order. Ayan po, pinakamahina po yan. Kung may 4 na pinanggagalingan ng batas, yan po ang pinakamahina. Opo. Mas mataas pa nga po ang court order kasi ano man sabihin ng korte, nagiging batas yan At kung naipractice na ay mas malinaw na. Ganun po yan. Samantalang itong executive order, kung tatanggalin niya yung birthright citizenship, ay babangga po yan sa konstitusyon. Ayan po ang sinasabi ko, kaya mali yan. Pero, okay, alisan na po natin yan. Ang Amerika po ay paunti ng paunti ang tao dito. Opo, kasi ako ay 15 years na po ako dito Dumating kami dito 2009, ay 2025 na ngayon Paunti ng paunti at napansin ko dito, yung mga kasing edad ko, tinatanong ko sila yung mga 60s, ganyan, o mga 70s. Ako po ay 66 na o mag-67 na ako, going o running 67. Kaya tinatanong ko yung mga tao dito, ilang kayong magkakapatid? Normally, yung mga 80, 70, ganyan, 60, normally 5, 7. 7 sila magkakapatid. Pero ngayon, kung tanungin mo yung mga tao ngayon, yung mga bata pa, na ang edad ngayon ay kung tanungin mo ilan sila magkakapatid ay 2 lang o kaya 1 lang. Kaya po hindi po pwede yan na yung birthright tatanggalin pa ay papaano yan? Kulang na nga sila ng tauhan dito Kulang na sila kaya nagre-recruit na sila ng mga nurses kasi nga mas marami na yung inaalagaan kisa sa mga nurse o mas marami na ang tao na matatanda kisa sa mga bata. Kasi nga yung iba dito hindi na nag-aasawa. Nagpapakapon naman yung iba. Tapos tatanggalin pa yung birthright. In 10 years, malalaman natin yan kung talagang isasagbatas yan, problema na yan. Kasi mawawala na ng tao dito sa Amerika. Ngayon, ang China po, ay noong 2012 pinadala po ako ng kumpanya ko dyan sa China. Hindi pala, ni-request ako ng yung counterpart namin dyan sa China. Ni-request ako na i-demonstrate yung machine namin. Yung yung
pollution control ng tubig. Napunta ako dyan sa Hangzhou, China. Hangzhou ang pinuntahan ko, Hangzhou. 45 days ako dyan. Ngayon, ay nakikipagkwentuhan po ako sa mga engineers. Ang kausap ko po mga engineers sa yung mga technical man, mga kuan, kasi nga dinidemonstrate ko eh. At tatlong kuan ang pinuntahan ko dyan, ano bang tawag doon? Yung Technopark, yung parang kuan, yung lahat na naandun na doon sa Technopark na tinatawag nila. Opo, parang kuan manufacturing processing o ganun sa kanila eh. Ngayon ay nakakausap ko yung mga engineers. Ay noon pa yun 2012. Ang sabi nila sa akin, yung economy nila bumabagsak. Bakit kako? Bakit bumabagsak yan? Kasi nga wala na silang tao. Wala na silang tauhan. Ay bakit kako? Bakit nawalan kayo ng tauhan? Dahil doon sa one-child policy nila. Ganun ba kako? Ngayon ay ako naman ay mautak naman ako eh. Bakit kako? Ilan na ba kako dito ang edad ng one-child policy? Yung isa, nagtaas ng kamay eh. Ako kanya ang kauna-unahan. Kung hindi ako magkamali, nasa 42 years old na siya. Ako kanya ang kauna-unahan na produkto ng one-child policy. 42 years old siya. Ay siya ang nagsabi na alam mo kanya, Simon, ay the cost of labor, sabi niya, the cost of labor is doubled in China in the last 10 years. Ang ibig sabihin, kung ang sweldo ng labor ay $1,000 10 years ago, ngayon, ang sweldo na ng labor ay $2,000. Yun ang sinabi niya. Kasi wala na silang labor eh. Because of the one-child policy. Ayun, kaya nagkakalugi na yung mga kumpanya nila. Ay oo nga naman, hindi ba? Kasi nag-transfer ang mga kumpanya dyan sa China dahil nga sa cheap labor. Ay nung nangawala yan kasi nga one-child policy na lang eh. Nawala ang cheap labor. Kaya ngayon ay tumatagilid na sila. Yan po ang maisishare ko sa inyo. 2012 pa yan. Nung nakausap ko sila. Ay ngayon, ini-expect ko talagang grabe na. Kasi nga doon sa one-child policy, tinanong ko pa nga sila eh. Ang sabi ko sa kanila, wag niyong sundin ang gobyerno. Sabi ko, mag-anak kayo ng 2 o 3. Yun ang sabi ko sa kanila, ay hindi pwede, Simon. Sabi nila, bakit? Ay kinakaltasan na yung sahod namin kanya eh. Pag 2 anak mo, kakaltasan na malaki yan. Pag 3 anak mo, kakaltasan na malaki yan. Yung sahod nila, nasa batas nila. Ganun ba kako? Oo kanya. Hindi ka makalusot, sabi niya. Kaya isang child lang ang inaanak nila. Kaya nga, halos wala na silang populasyon. Gumagala nga ako sa mall o kaya sa park. Mahilig kasi akong pupunta sa park eh. Wala na akong makitang bata eh. Wala eh. Ang nakikita ko matatanda na puti ang buhok. Yun ang marami sa kanila. Na nagsisisi, na umiiyak kasi nga yung kaisa-isa nilang anak namatay. Ay ngayon, hindi na sila magkaanak. Ayun po. Kung nabuhay man, ang sabi nila, kung nabuhay man yung anak nila, ayaw na magtrabaho.
Kung nabuhay man yung yung anak nila diabetic kasi nga walang kalaro. Yun po ang kwan. Yun po ang talagang problema diyan. Yung iba tamad na kasi nga apat ang kwan apat ang lolo Hindi ba? O inaasikaso ng mga lolo. O 30 years old na ayaw pa magtrabaho. At ngayon, nabalitaan ko, may batas sila. Ngayon, tinanggal na nila yung one-child policy nila At ngayon, pinaparusahan na yung mga tao na hindi nagkakaanak. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, lahat po ng haka ng tao, walang kwenta yan. Naghaka kako yung, sorry kako ha, dun sa mga kausap ko mga Chinese engineers, sorry kako ha, pero ito ang totoo dyan. Lahat ng haka ng tao ay walang kwenta yan kako. Ayan kako, after 50 years, ganyan na nangyayari. Yun na nga kanya Simon Wala yan kako. At inuunti-unti ko sa kanila, nilalakad yung Biblia. Hindi nila alam. Nilalakad ko yung nakasulat sa Biblia at ito nga ang sasambitin ko. Mamaya, sasambitin ko yan. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio. Salamat po sa inyong lahat. Si Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Laguinyo, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, saan na yun? User KK, User XQ, Nelson Lungkop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Elber Villar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Adrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Palmer's TV, Online Picolio, Trico Muo Briac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang nire-recommenda ko po sa inyo na mga vloggers na ating subaybayan at suportahan. Ito po sila, Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantoros, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Opo, magaling din po yun, na sinabi ni Ana Maria Aldisimo na nire-recommenda rin niya. Okay naman po yun, yun lang si Haydairan ay hindi ko style yung
yung yung ganong kahedaran. Pero magaling din po ano. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinabi ko po kanina ay sinabihan ko yung mga Chinese engineer na nakausap ko. Pasensya na kayo kako, pero totoo po ito. Psalms, kabisado ko po ito eh. Psalms 127 verse 3. Behold, children are a heritage or a blessing or a gift from the Lord. The fruit of the womb is reward. Yan po ang sinabi ko sa kanila. Na medyo, hindi ko naman sinabi na galing sa Biblia, pero parang naniniwala sila. Ay ganun po ang salita ng Diyos eh. Pag narinig nila, ay tumatama po yan eh. Children are blessings from above. Sa ibang version po ano, and the fruit of the womb is a reward. Yan po ang sinabi ko sa kanila. Ngayon, kung mayroong isa kakong pantas sa inyo na magsasabi na one-child policy na lang, ay problema po talaga yan. Sinabi ko nga sa kanila eh, paabutin nyo kako ng 100 years yan, yung one-child policy ninyo kako, mawawalan kayo kako ng populasyon at mawawalan kayo kako ng gobyerno. Sabi ko sa kanila, oo nga Simon, sabi nila. Oo. Kasi hindi po nagsisinungaling ang Panginoon eh. Children are blessings from above. Ayan po eh, hindi ba? O ngayon, ay may nagmamagaling, hindi ba? May nagmamagaling, ay ito nga ito si Trump eh, nagmamagaling na naman eh. Ay sabihin ko, after 10 years, babawiin yan eh. Kasi nga, mas gusto nila dito na maging US citizen ka. Opo, para dumami sila. Opo, gawa po kasi ng demonyo yan eh, ay mahabang talakayan, pero gawa po ng demonyo yan na huwag kang magkaanak dahil mahirap magpalaki. Ganun po yan eh, gawa po ng demonyo yan. Opo, yun po ang isinasaksak sa kukuti ng mga tao para hindi na mag-asawa, hindi na manganak, o patay na yung anak sa sinapupunan. Ganun po yan eh. Dahil nga isinasaksak ay mahirap mag-alaga ng bata. Ganun po yan eh. Pero hindi nila alam, children are blessings from above. John 16, bibilisan ko na lang po ano, kasi nga mayroon pa kong tatalakay na isa, yung dayaan ng eleksyon. John 16 verse 21, a woman when he is in labor, nanganganak po. Kung nanganganak ang babae, a woman when he is in labor has sorrow because her time has come. But as soon as he has given birth to the child, he no longer remembers the anguish or the pain. For joy that a human being has been born into the world. Nakakalimutan niya eh. At masaya siya dahil may anak siya o yung isang bata ay naipanganak dito sa mundo. Ay totoo ba yan? Ay totoo nga siguro yan. Ay bakit may magsasuggest na one-child policy? At lalo na nga ito si Trump yung tatanggalin niya yung birthright. Di ba? Proverbs 17:6, children, ibig sabihin, apo. Hindi ba? Yung apo, hindi ba? Yung apo, children's, ito ay grandchildren ito eh. Grandchildren's are the crown of old men. Ayan po, hindi ba? Crown nila yan kung marami silang apo. Hindi ba? And the glory of children is their father. Pinagmamalaki naman ng kanilang mga bata ang kanilang mga, aywan ko kung father ito o grandfather, aywan ko kasi noon wala atang grandfather walang salita na grandfather pati nga tito noon wala ata walang tito o tita, basta father ang tawag dyan. Father lahat yan.
Ayan po ang maisir ko sa inyo. Kaya mali po itong nilalaban ni ni Trump na tatanggalin niya yung birthright. Una ay kailangan niya ang batas. Ngayon kung tinanggal niyan, ang constitutional po yan. Kasi nasa constitution po eh. At ito nga ay halos wala nang inaanak yung mga tao dito eh. O isa na lang o dalawa. Yung iba ay wala na. Samantalang noon ay 7, 5, ganyan ang mga anak. Opo. O sige po at tayo po ay pupunta na sa susunod na topic po natin. Ito po malinaw na dinaya po ang eleksyon nung 2022 eleksyon. Ayan, Ngayon, ipapaliwanag ko lang po, ng maigi. Umpisahan ko na dito sa 192. Ayan, nababasa nyo po, 192.168.0.2. Ngayon, iyan po, nakarecord po sa Comelec, doon sa computer ng Comelec, sa server nila, iyan po ang nagpadala ng boto. Ng 51% po ng boto ng buong Pilipinas. Kaya, paano mananalo dyan si Lini? Ang nagpadala po ng boto ay yan lang eh. Taliwas yan sa kontrata. Taliwas sa alam natin. Taliwas sa batas. O taliwas dun sa binayaran natin. Bumili po tayo ng ng vote counting machine na 100,000 plus 700 ata na vote counting machine ang dapat magpapadala ng boto. Pero hindi po yun ang nagpadala ng boto eh. Ang nagpadala ng boto ay itong isang machine na itong 192.168.0.2. Dinaya yan, hindi ba? Yun lang eh. Ano ba ang kontrata? Ang magpapadala po ng boto ay mga vote counting machine. The vote counting machine will transmit the election result in 3 different servers, namely the municipal server, the transparency server, yung ginagamit po ng PPCRB, at saka yung itatransmit din niya sa Comelec main server. At the same time po yan, minsanan po yan, or at one time. Kaya iisa po dapat ang resulta niyan. Iisa. Ngayon, ano ang nagpadala? Ay hindi pala ito ang nagpadala na private pa po yan. Private. Pag nabasa yan ng mga computer expert, 192.168.0.2, private yan. Saan private? O saan local yan? Saan local? Doon po, doon sa Comelec server. Just imagine, ang nagpadala ng boto ay computer na nakakonekta, naka-wire o naka-local o naka-private sa server ng Comelec. Dinaya nila yan, hindi ba? At 51% pa ng boto. Sa Metro Manila nga 99% ng boto ng Metro Manila dito dumaan na sinasabi ko nga nataliwas doon sa kontrata, doon sa batas, o doon sa binayaran natin sa Smartmatic na dapat ang magpapadala ng boto ay yung mga vote counting machine. Isang vote counting machine po, nag-a-average na, ilagay na lang natin na 700 ang botante. Yun po. Na dapat sila ang magpadala. Kaya nga pala ay sila ang tawag sa kanila, yung sa vote counting machine, ay public IP address. Kasi nga hindi sila makakadaan sa telco, hindi sila padadaanin ng smartphone at saka yung total o yung PLDT o kung ano pa yan, smart at saka globe, hindi sila padadaanin kung hindi sila ma-identify yung vote counting machine, kung hindi public IP address. Yan po ang inaral ko. Hindi sila padadaanin kasi nga kailangan i-identify muna sila Parang telepono po yan.
na kailangan hotline ka para ka makadirekta. Opo. Ngayon kung local ka, ay dadaan ka muna sa switchboard o kaya doon sa telephone operator dati. Dumadaan ka pa kung local ka, kung local number ka. May tatawag sa'yo, dadaan muna sa doon nga sa telephone operator. Ganon din, kung ikaw ay tatawag, makikiusap ka. Kung tatawag ka sa labas, makikiusap ka doon sa switchboard operator. Ganon po ang principle niyan. Ngayon, ay paano yan? Na ang nagpadala ng buto ay computer lang na nakakonekta sa Comelec server. Oh, at hindi nila pwedeng burahin yan kasi naandyan na yan eh. Nakita na eh. Oh. Ngayon ay patunayan natin na dinaya talaga. Isa pa, at 8:02, sila din ang nagpalabas ha. O pinagmalaki pa nga nila eh. Pinagmalaki nila yung time na 8:02 in the evening, alas 8:02 ng evening, ng araw ng butuhan, ang sabi nila, ang nabibilang na ng transparency server ay 20 million na buto. At ang nabibilang naman ng Comelec server ay nasa 12 million lang na buto. O adi dinadaya yan. Dinadaya may nangyayari po na kababalaghan. Kababalaghan po yan ang nangyayari dyan. Bakit? Ay hindi sila pantay ng buto eh. Dapat yan, noong 2019 pa, alam ko na, noong 2019, kasi nag-research na po ako eh. Ang sabi ng mga computer expert, there is no time they are not the same. Sabi nila, or in all time, sabi nila, they must be the same. Yung nabibilang nila, ay bakit ngayon ang nabibilang ng isa ay 20 billion, ang nabibilang ng isa ay 12 million? Adi may ginagawa yan, hindi ba? At 8:02. Oh. Hindi ba? At ito nga, itong nagbibigay ng ang telco, nagbibigay ng record, hindi ba? Kung kailan dumaan, kung anong oras dumaan yung... Kasi namomonitor po nila yan eh. Anong oras dumaan yung mga pinadala na mga buto. I mean, nagpapadala na alauna pa lang eh. Oh, hindi pa nga bumubuto yung iba, nagpapadala na ng resulta. May record po ng mga ganyan. At lalo na dun sa Santo Tomas, Batangas. Marami po yan. May sa Caloocan, may sa Abukay, Bataan, may sa Muntinlupa, gano'n. May nagpapadala na. O, ang nakuha ng iba, alam nila kasi kung anong oras nagsara eh. Halimbawa, nagsara ng alas 8. O, ay bakit alas 7 pa lang nagpapadala na? Hindi ba? O, yun po eh. Yun po, kaya dinaya po yan talaga. At idagdag pa natin, ang sabi ni Amy Marcos, dahil lang sa kanila, kaya nanalo yan si Bongbong ang sabi ni Sara Duterte, dahil sa kanila ay nanalo si Bongbong Marcos. Ay totoo naman yan kasi nga dinaya nila eh. At ngayon, talagang mainit na ang bangayan kasi nga, ay siyempre, kung alam nila dinaya nila o kaya sila talaga ang nandaya dyan, yung mga Duterte, kailangan nila na kukuha din ng pabor. Ay wala na kasi nga may mga alipuris na rin si Marcos eh. Oh, hindi ba? May mga alipuris ay sila ang kukuha ng mga kwan dyan, mga pabor, hindi ba? Kaya nag-aaway na yan. Pero ganun pa rin yan. Kaya nag-aaway yan. Alam nila, dinaya nila yan eh. Oh, hindi ba? At isang patunay dyan, ito si Robin Hood Padilla na number 1, hindi ba? Hindi mananalo yan sa palagay ko. Kasi hindi naman nangampanya yan eh. Hindi ba? Hindi nakipagdebate. No more debate, hindi ba? Nanalo. Ay bakit nga? Ay yan ang ginawa nila. Kaya nga galit na galit ang mga tao ay nagpapasahod tayo sa ganyan. Pinapasahod natin si Robin Hood Padilla. Wala namang alam. Hindi ba? Kaya na galit ang mga tao sa mga Duterte. Kasi sila nagpanalo dyan.
At katunayan nga, sabi niya, haharangin niya, papatayin daw niya ang impeachment kay Sara. O ayan yan ang patunay po na yan ay hindi naglilingkod sa bayan. Kung hindi, doon sa nagpanalo sa kanila at malamang nga, mga Duterte. Hindi ba? Ang dami ko pong sasabihin dito, pero kulang na po ang oras. Kaya nga po ay hanggang dito na lamang mga kababayan, mga minamahal, at uulitin ko na lang siguro sa isang linggo. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.